Lola, pag-aalaga ng mga apo, namamahinga sa bahay. Ganyan ang karaniwang gawain nila. Siya si Lola Lourdes, 82 anyos at araw-araw bumabiyahe mula Kapihan, San Rafael, Bulacan patungong Malolos. Namamalimos. Alas 6 pa lamang ng umaga ay umaalis na siya upang mangalabit at manghingi ng kahit konting barya. Mahigit 1 oras bumabiyahe si Lola, umaasang sa dami ng taong pumupunta sa Malolos, ay suswertihin siyang makahingi ng kahit konting tulong. Mga estudyante, nagliligawan sa park, naglalakad, mga nakatambay. Ilan lamang yan sa mga iniisa-isa niya sa maghapon. Pagpatak naman ng tanghali at nagutom siya, lalakad siya papunta sa food court malapit sa Kapitolyo. Doon ay lakas loob siyang nanghihingi sa mga tindahan ng ulam at kanin upang makaraos sa tanghaling iyon. Kung minsan pa nga, binibigyan niya pa ang iba. Isa na dito ay ang kaibigan niya na nakilala niya dito sa Malolos, si Lola Ana. Kaya aking matalik na kaibigan. Mahalaga rin siya sa amin. Dahil sa aming pagkatakbo. Ang ibang nahihingi niyang pagkain, minsan na isinisilid niya sa maliit na bag na dala niya, kasama ang ilang mga plastik na bote na maaari niyang ipunin at ibenta. Noong malakas pa si Lola Lourdes, paglalaba ang kanyang pinangtutustos sa kanyang pamilya, bilang dagdag tulong na din sa kanyang asawa noon. Hindi daw niya kailangang magtrabaho ng sagad dahil masipag naman ang asawa niya. Nabago ang lahat nang namatay ito sa sakit sa puso. Napilitan siyang mas magtrabaho para sa kabubuhay nilang mag-anak. Noong una'y pangangahoy at pangumulot lamang ang ginagawa niya sa Malolos, hanggang sa mauwi na nga sa Panlilimos. Hindi niya iniinda ang pagkabuloktot ng kanyang katawan at tirik ng araw sa maghapong pag-iikot, pangangalabit at panghihingi sa Kapitolyo. Ang rason ng kanyang pagsisikap, ang kanyang mga apo. Sabi ko lang po kayo na mapasalamat po ako kasi pag-aaral po kami. Basta ko yung pagtapos ng klase. Papasalamat po kasi lagi po kami sinasabihan na kung ipapasok po, lagi po kami sinasabihan po mag-iingat kami sa sa pag-aaral na tapos sa pag-uwi hanggang sa pag-pasok. Para po sa akin, yung lola ko po, para po sa akin, isa po siyang magulang sa akin kasi po, pinag-aaral niya po ako kahit po matanda na po siya, saka po, kahit po gano'n na po siya katanda, hindi niya pa po ako pinahinto sa pag-aaral, tinatagoy niya pa po ako. Napakalaga po niya sa akin kasi po, kung kung wala po siya, baka po hindi na po ako makatungtong sa
high school, baka hanggang elementary lang po ako. 7 ang anak ni Lola Lourdes. Subalit ngayon, 3 na lamang ang nabubuhay. 2 ang naaksidente, ang isa ay inatake sa puso, at ang isa naman ay binangungot. Gustuhin man ni Lola Lourdes na humingi ng tulong sa kanyang natitirang mga anak, wala pa din patutunguhan. Ang panganay ni Lola ay namamalimos lamang din kagaya niya. Kung sa baga naman okay na sa araw-araw at Sabado Linggo, mana ako. Wala na nga siyang pahinga, hindi nga siya makapahinga, hindi mga apo siya nag-aaral. Wala kami kakayanan na parang gusto namin na huwag ng palakarin kasi nga lang wala ano. Pwedeng kumain sa kahit anong ulam namin kasi nga lang kaya sila malakas. Meron siya sinusuportang mga apo. Ganun malakas siya araw. Habang ang kanyang bunso naman, gaano man kagustong magtrabaho upang makadagdag tulong sa kanya, hindi makakaya dahil sa kanyang sakit na tuberculosis na lalong lumalala dahil hindi na matustusan ang pagpapagamot dito. Nagpapaaral ng nanay ko sa mga anak ko. Si tatlong mga anak ko, si Michael, saka si Marco, si Virgin. Mahirap din. Siyempre kasi wala akong magawa na siya makaaral. Kasi nga wala nga ako kasama. Iwalay ako. Kaya siya nagpapaaral sa mga anak ko. Kung ang ibang senior citizens ay nakukuha ang diskwento sa jeep, si Lola Lourdes ay kalimitang pinabababa. Kung ang ibang lola ay nananatili na lamang sa bahay para magpahinga, si Lola Lourdes ay patuloy na kumakayod para sa pamilya. Kung ang panlilimos sa iba ay para sa sariling pangangailangan o para maraos ang maghapon nila, kay Lola Lourdes ang pinagsama-samang baryang mula sa iba't ibang tao ay isa lamang ang pinatutunguhan upang mabuhay at makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga apo. Umaasa na matupad ni na Micah at Marilyn ang kanilang mga pangarap sa tulong ng barya ni Lola.